Hello guys, good afternoon, magandang umaga sa ating lahat. So tanghali ngayon. Ang ating topic ngayong araw ay ang almoranas sa baboy. Yung lumabas po yung kanyang bituka sa puwit. So ito po yung istorya dito sa isang ito na hiniwalay ko. Galing siya dito, kasamahan dito. So hiniwalay ko agad nung nakita ko nung isang araw na actually last week pa. Hindi ko lang nakuha ng video dahil sobrang busy. So, hiniwalay ko siya dahil para hindi siya maud-ud. Dahil pag hindi mo hiniwalay guys, yung almoranas, uud-urin na makasamahan yan hanggang sa magsugat, hanggang sa namatay. Yun po yung experience ko before doon sa itaas na pitak. So, actually, 4 sila guys, magkakapatid. So, meron nagsasabing iba na sa lahi daw. Ganon, hindi ko lang alam, pero ganon guys, sa isang pitak yung magkakapatid na yun, 4 agad ang namatayan ako ng isa, bininta ko yung 3, ganon nangyari. So ganito kalalaki, mga 40 kilos, nabibinta lang sa murang halaga. Lugi talaga dahil lugi pa sa puhunan at saka pagkain ng kanilang yung naubos. So ngayon ang i-share ko sa inyo paano, hindi naman siya gamot guys, kundi paano siya pagalingin yung ganong lumabas na po yung almoranas sa puwit. So ang ginawa ko guys, kumuha po ako ng asukal at nilamas ko yung pinaka parang bituka na lumabas. Nilamas ko lang siya ng nilamas. So tiyagaan lang dahil yung iba ay gagapusin tapos tuturukan ng panghimay para maalwan pong maglamas ng almoranas, yung bituka na lumabas, yung pulang-pula. So sa akin, tiyagaan lang. Wala na akong nilagay na panturok na pangpakalma, hindi ko na rin ginapos. So nilamas ko siya, sunod-sunod ka dun sa baboy kung saan lumakad. Nilamas ko siya ng nilamas. Kasi ganito na kalaki guys, ang laki. Dahil pag lumabas po yung bituka ng gabi at inuud-ud ng kasamahan at umaga mo na napansin, kaya ganito na kalaki po yung lumubo yung bituka. So yan, nilamas ko siya ng nilamas. Yung 1 kilo natirhan na siguro ng 1/4. So ganun kadami na asukal ang nagamit ko dito sa baboy na ito. So nilamas ko siya ng nilamas. Katagalan ng lamas guys, hindi ko alam kung anong scientific dahilan na lumambot po yung pinakabituka na naninigas dahil na-expose na sa surface po yung pinakabituka, so nanigas siya. Yun, lumambot po siya, so naibalik ko. Pagkatapos maibalik, kailangan mo rin na susundan na ng tahi. So tinahi ko siya guys. Ang ginamit ko lang ay sinulid, hindi karayom po na karayom at saka sinulid. Hindi po yung surgical na karayom, yung naka-curve. Maganda yung ganun dahil kalawit mo lang, okay na. So itatahi mo siya doon sa hindi yung pulang-pula na lumabas. Doon po sa pagitan ng yung pinakaumpisa ng pula at saka yung ng puwit, yun po yung pinakanipis na balat, yun po yung tahiin mo. Tapos iwanan mo siya ng ganito kalaki guys, yung hintuturo lang. Hintuturo kalaki ang butas. So iniwanan ko yan. Iniwanan ko siya ng ganun lang kalaki ang butas. Tapos nung matapos ng matahi, hindi ko muna siya pinakain. Ang tubig unlimited, walang problema. Pero sa pagkain, hindi ko siya pinakain ng 2 days. Tapos pang 3 days, pinakain ko siya dahan-dahan. Tapos ayan na guys, gumaling na po siya. So ganun po ang ginawa ko. Ganun din ang nangyari sa aking biyanan. Yung sa aking biyanan talagang sadyang malala dahil hindi nila napansin. Inuud-ud na yung inuud-ud na yung almoranas, yung bituka na lumabas. Laki na, talagang malaki na, tapos sugat-sugat. So nagawan pa rin ang paraan nung ginamot ko yun. Yung inayos ko yung niya, naipasok natin nung nilamas ng asukal. So yun, ganun yung ginawa ko. Wala nang panghimay, hindi ginapos. So tiyagaan lang. So nilamas, tapos binalik tinahi.
Ganon, gumaling din. Hanggang yun ay, ayan, malaki na. So, and guys, sana nakapagbigay ako ng eksaktong detalye sa ating baboy na pag lumabas po yung bituka. Pag nagkaroon po ng almoranas sa puwit. So, sana at nakuha nyo po ng idea at ma-share sa iba. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-share po yung ating videos. Maraming salamat. Thank you for watching.